Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMBO Avoy Mix Videos. Ngayon po ay may video tayo na nakita at ito siyempre bibigyan natin ito ng ating reaction at comment. At ito ay video mula kay Art Mechanics and Defense. Siya po ang nag-upload ng video na to pero hindi natin alam kung yung original video ay nakuha niya lang din sa ibang tao. No, ito po kasi ay may pinamagatang, grabe naman, tank batalyon ng Pilipinas Army binastos sa Tarlac. So para makita po natin kung anong nangyari dito, bakit binastos, bakit gano'n, ano kaya nangyari, at sundalo babastusin mo. Kung kapulisan siguro to, baka lalo yung mga dating polis na police brutality ka, no? So tingnan natin tong video mula kay Art Mechanics and Defense. Ito po. Ano ko? Ayun o, kadami na lang sinira. Ako. Ito. Tapos ayaw nilang bumaba. Baba kayo dyan. Ayusin niyo, sinira niyo muna. Baba kayo dyan kung ayaw niyo. So, makikita natin sa video na may nagagalit na isang residente na babae, no? So, hindi natin alam kung anong dahilan. Yung kuryente, dalawang kuryente sinira nila. Ayusin niyo yun, sir. So, yun nga, no? May sinira silang kuryente. No? Siguro, tumawid ng kalsada, no? So, bakit kaya galit na galit? Di naman siguro sinasadya. Ay, hindi. Tingnan niyo muna yung sinira niyo, sir. Hindi. Hindi. Puntahan niyo muna yung Terrell ko. Tawagan niyo kung gusto niyo. Pero huwag kayong aalis, sir. Huwag kayong bastos. Hindi, sir. Sige, sir. May activity kayo. Alam niyo nandito kayo. Patuloy niyo magpatakbo. Wala akong pakialam, sir. Disgrasya, hindi disgrasya. Bakit yung dalawang nauna, naayos nila? Kayo, hindi niyo maayos? Pilipinano? Ay, ayusin niyo, sir. Hindi, pwede niyong galawin. Ayusin niyo muna yun. Ayusin niyo yun, nagliligwasyo ako. Oh. Bayaran niyo yung ano ko, kung gusto niyo, ang araw ko. Oh. Sige. Mag-live ba tayo dito? Bayaran niyo yung araw ko, sige. So, nagpapabayad siya siguro na wala ng kuryente itong residente ito, kaya galit na galit, ano? At binubulyawan niya itong mga kasundaluhan natin sa harap ng maraming tao, ano? Wala ka man makikitang tao, pero sigurado may mga tao dyan sa paligid. Siyempre, alam mo naman dito sa Pilipinas, pagka nang bulyaw ka, may mga lumalabas. So, in public, binubulyawan siya in public, sa madaling salita. Nagkiligosyo ako, sir. Alam mo, nasa loob sila ng ano, ayun yung daan. Nakapagpatakbo sila, wagas. Hindi maliwanag dito, nasa loob daw sila nung ano. Pero tingin ko naman nasa kalsada sila, at yung kalsada na yan, sigurado ako, pagmamayari ng gobyerno yan, no? Hindi yan dadaanan ng ganyan. Gobyerno nagpagawa niyan at nakasira gobyerno. Sige. Like ko kayo. Sinira dito na akong kuryente. Hindi, boring lingunan. Philippine Army to, Philippine Army. Ayusin mo yun. Ito yung po yung Philippine Army, oh. Ayusin mo yun. So, malakas ang loob nitong ano, no? Galit na galit siya. No, talagang ginigit niya Philippine Army, talagang minimension niya. Tapos ayaw nila, alis daw sila. Hindi pwede sa akin yan. Nagliligosyo ako. Bayaran yung araw ko kung gusto nyo. May activity kayo? Bakit yung pagkadaan nyo, dire-diretso lang kayo, tapos ayaw nyo kaming tigilan? Hindi pwede yan. Magkakagulo tayo dito. Gusto nyo, bayaran nyo yung araw ko. Hindi. Anuhin nyo muna ako. Tara, tignan mo nga muna. Talaga,
bubunga nga ako, nagliligpit. Sa tingin ko, mababa yung siguro yung kuryente niya tumawid sa kalsada at sumabit itong truck. Ngayon pinababayaran sa kanila, no? So dapat kasi mataas yung kasi may mga talagang cargo na dumadaan at matataas. Dapat mas mataas pa yung kung dumaan man yung kuryente mo doon ay mas mataas, no? At kung ito po ay tabig ng mga nasira ng mga pribadong bihikulo o yung mga sasakyan, mga pribado, pwedeng sila ang magpaayos noon. Tumawag ng barangay, police. Pero ito kasi ay Philippine Army. So, konting respeto naman sa pagsasalita. Dapat, kung ako gano'n, no? Konting respeto. Kasi Philippine Army to. At may mission ito. Hindi naman to lalabas ng kampo nang wala silang mission. So, pwedeng practice or pwedeng balikatan o something training na dapat nandun na sila sa mga oras na yun. At hindi sila pwedeng gumalaw niya. No? Kasi kuryente yan, hindi natin alam kung anong expert. Kung electrician yung sundalo, siguro pwede. Pero kung wala silang mga gamit, hindi rin nila pwedeng basa-basa gawin yan. Mayroong tamang taong dapat gumawa niyan. No? Ito kung gagamitan natin ng pag-iisip, talino, at hindi puro galit lang. Makipag-usap ng maayos at kasulatan o ganito, ganyan na ipagawa ito, no? Kunin yung pangalan ng mga sundalo at dalhin sa legal na proseso. Medyo matagal man pero kasi gobyerno yan so pwedeng magpagawa siguro niya, magpatawag ng gagawa yung mga barangay, no? Kasi sundalo yan, no? Yung barangay po. At yung barangay siya ang tatawag, either kung Meralco ang may hawak niyan, si Meralco ang magkakabit niyan. Hindi ko lang alam kung kinabit yan sa bahay to bahay o yung ginamper or kunyari yung may bahay sila dito sa kaliwang bahagi tapos doon sa kanan nandun yung tindahan at nagtawid sila, talagang ang ipapagawa yan hindi nasakop ni Meralco yan, ang mga electrician po. Pero yun nga, yung nasa kasulatan dapat nandoon yun. Kung sino ang talaga magpapagawa. Kung nasira man. Gobyerno kasi nakasira. O di tawagan nyo muna kung ano magiging solusyon nyo. Bubunga nga ako. Para patap kung bumanga nga. Ay, meron. Tignan mo, sinira mo muna. Bago ka magsalita dyan. Dan mo muna yung sinira nyo. Anong standard? Tingnan mo muna yung kasi bago. Tignan mo. Tapos sabihin nila na antala daw yung activity nila. Siguro naman maantala naman talaga yung activity nila. Kagaya sinabi ko kanina, hindi yan lalabas ng lugar kung wala silang mga activity. Tapos sabihin nila na naantala daw yung activity nila. Ang bilis nila magpatakbo dito sa loob ng Hindi ganun. Ayaw banggitin nung nagdi-video kung anong sa loob ng Pero alam ko yung mga ganyang kalsada, pag-aari talaga ng gobyerno yan, no? Hindi yan pribado. Kaya nga may mga civilian dyan na bahay. So hindi natin alam kung saan ba to. Loob ba ng kampo yan? Loob ng hindi niya sinasabi. At kung makikita nyo yung comment, tingnan nyo yung channel ni R Mechanics and Defense. Tingnan nyo yung mga comment at talagang galit sila dito sa nag-video, no? So, yung nag-upload na si R Mechanic, hindi siya yung nag-video. Nakuha niya lang din itong video ito. Hindi ganun. Ba't yung unang dalawang tumakbo dito, ba't na nila? Tapos yan hindi. Philippine Army po to, Philippine Army.
Tapos sabihin na sa akin, hindi daw standard yung ano ko. Hindi pwede yun. Ayun. Wala kayong kuryente dito, sir? Siguro yung may banderitas, yun yung linya ng kuryente niya na tumawid sa kalsada, no? Na nahila, siguro, nung dumaan, mababa. At may antena itong tangke, sasabit nga naman yan, no? Mahigi pa, dinaan na lang nila sa ano, kaso mahirap, no? Sa ilalim, no? Sa kalsada, no? Kaya lang, medyo ibabaon mo talaga ng malalim yan, no? Nagpadaan na lang sila doon. Kuryente, magtinda ako rugo. Ayan po yung Philippine Army. So proud ako dito sa video na to sa ginawa ng Philippine Army, no? Ginawa nila eh. Hindi naman dapat sila gumagawa niya, no? Parang sa bumbero yan, no? Makabunggu ka, nakaharang ka eh. Sinasabi, tatapo na lang daw yung helmet at mag-usap na lang kayo ng pamahalaan. Ito pamahalaan to eh, military to eh. Ng Philippine military ito, Philippine Army ito. So dapat ang kausap nito, makipag-usap ng maayos, makipagbulyawan, ano? Kung may karapatan pong tumanggi yung mga kasundaluhan diyan, kasi ang tanong kung tama ba na nagpapatawid ang isang residente ng kuryente sa kalsada. Tama ba 'yon? Kung ang bahay mo nandoon, tapos nasa kabilang kalsada naman yung tindahan mo o negosyo, o may extension kang bahay sa kabila, at basta-basta ka na lang magtatawid ng kuryente mo, nasa tama ka ba? Nasa batas ba yun na pwedeng basta-basta na lang gawin yun? O masyado lang maluwag ang ating gobyerno? Nagtitinda po ako, ayan po. So, yun nga, no? Kagaya ng sinabi ko, meron tayong mga karapatan. Pero wag natin abusuhin, no? Yun din ang sinasabi, pag kukuha ka ng lisensya sa LTO, meron doon na wag mong abusuhin yung karapatan mo para hindi kayo mag-abot sa tinatawag na road rage, no? Na minsan nag-aaway na. Kasi parehas silang pinaglalaban yung karapatan nila. So, minsan magparaya tayo, no? Kagaya ng Philippine Army, ang nakabuwis, buhay nila eh, yung mga nakasalang dyan eh, para ipagtanggol yung karapatan ng mga Pilipino, no? Huwag natin silang bastusin, huwag natin, magalang tayong makipag-usap. Although hindi ko naman hinuhusgahan yung damdamin nung kasi nasiraan siya eh, na siya yung nawalan. At hindi natin alam yung pinagdadaanan niya, baka maraming utang siya at napakahalaga sa kanya yung kikitain niya nung araw na yun. Pero sana naman na maayos tayong makipag-usap at wag natin idaan sa init ng ulo. At yung karapatan mo para magalit, may karapatan din yung Philippine Army para tumanggi. Kayo ay makipag-usap na lang. Videohan nyo na lang at dalhin nyo yung video sa barangay para yung barangay na lang ang magpo-provide ng mag-aayos dyan. Kasi So pamahalaan pa rin pamahalaan pa rin yung kakausapin natin. So, wag tayong magbulyaw ng mga sundalo. Kagaya niya na may bit-bit na tangke yan, no? 'Di ba? Sabi nga nung isang nag-comment, baka daw NPA daw tong mga nagsasalitang to, kaya galit, O NPA daw yung asawa, gano'n. Pero isipin nyo na lang na dapat hindi na antala yan, may buhat-buhat yan na artillery na ganyan. Kung samantalahin ng NPA yan at tratratin sila dyan, no? Kasi hindi dapat humihinto yan eh. No? Napakabait ng mga sundalo diyan, no? Huminto pa rin sila kahit papaano. Kasi pwedeng pagsamantalahan niya, no, ng mga rebelde grupo. Kunin yung tangke na yan tapos pagpapatayin yung mga nandun. Hindi sila ready, hindi sila prepared diyan. Tutuusin bawal yan, no? Dapat yung isa diyan nakamanman na. Baka mamaya trap lang pala yan, no? Na nasagi yung kuryente. Ito mo tandaan niyo, no? May karapatan tumanggi ang Philippine Army dyan. Baka kasi yung naputol nilang yon ay mga trap lang pala yon, no? Para sila huminto. At pag huminto sila, lalabas sila at mag-aayos, doon naman sila babanatan, no? Tambangan. So, maling-mali po yung nakita ko dito na huminto yung army. Siguro, yung alam naman nung army dito na safe yung lugar, kaya siguro huminto sila. At humanitarian reason na rin dahil galit na yung residente.
So hanggang dito na lang po. Ang sa akin lang po, konting respeto. Pag magagalit, konting temper. Huwag tayong masyadong galit na galit. Lalo nakita natin, gobyerno yung papagalitan mo. Buti matitinong sundalo yan. Kung mga barumbado yan, baka nabaril ka pa. O ikaw pa yung masaktan, arestuhin ka dahil lumalabang ka sa batas. Batas din yan. Sila yung mga nagpapatupad ng batas. Hindi man sila pulis na nagpapatupad sa public ng batas, sila yung pumoprotekta naman sa ating bayan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Ito po ang Our Makes Videos.